Isang pagpalang umaga po sa bawat isa. Isang malaking kagalakan at karangalan sa akin na makapangaral sa inyo sa umagang ito. Ito po ay pangatlong pagkakataon kong makapangaral dito sa CRBC. Nung una ay nung ako'y natanggap na estudyante sa GMA, at ang nasabi ko nga noon ay baka tinitingnan kung talagang may kaloob ako. Pangalawa po akong nakapangaral ay pagkatapos ang 4 na taon nung nakagraduate ako sa GMA. At sabi ko nga baka tinitingnan kung may natutunan ako. At ito po yung pangatlong makakapangaral ako sa inyo. Hindi ko alam kung ano yung isang event na mahalaga kung bakit ako makakapangaral sa inyo ngayong umaga. Pero kung may isang pinakadakilang masasabi nating dahilan, ay dahil po ito'y isang mabuting bagay para sa akin bilang mangangaral na makapangaral sa inyo sa umagang ito. Ano po? At siguro po ay hindi lingid, partikular sa mga medyo updated sa nangyayari sa international community. Ano po, na noong October 7 ay pinasok ang Israel ng mga Hamas at 1,000 mahigit na mga katao ang namatay, almost 200 yung mga dinalang captives sa Gaza Strip. Ano po, mga bata, matanda, babae, at iba-ibang nationality. At sa pagkakataon pong ito ay nagpapatuloy yung digmaan at marami ang natatakot dahil doon nga sa senaryo na kung magkakaroon ng ground assault ang Israel ay maari itong mag-udyok ng mas malawakang giyera. Ano po? At bilang iglesia, ang magagawa naman po natin ay manalangin. Hindi lamang sa Israel, kundi sa mga nandoon sa Gaza, sa mga inosenteng tao na naapektuhan ng digmaang ito. Nanawa sa kahabagan ng Diyos ay kumilos doon sa mga tao na may mga katungkulan upang magkaroon ng mas mapayapang pagresolba sa malalim at matagal na conflict na ito. Binanggit ko lamang po ang mga bagay na ito para hindi para magdala pa ng anumang bigat sa atin, sa ating pananambahan, kundi para lamang ipaalala na 2,000 taon na ang nakalilipas ay may isang pumunta, umakyat sa Jerusalem. Hindi dala ang mga sandatang pangpatay. Ang dala niya ay kapayapaan. Hindi siya palihim na pumasok dito, kundi pumasok siya na dala ang kasama ang maraming mga tao. Hindi siya pumasok dito para magdala ng paghatol, kundi pumasok siya dito para magdala ng pagliligtas. Ngunit alam po natin ang nangyari, siya ay tinakwil, siya ay ipinako sa krus, ngunit ang lahat ng bagay na ito ay nangyari sang-ayon sa panukala ng ating Diyos. Pero bago po tuluyan ang Panginoong pumasok sa bayan ng Jerusalem, dumaan po siya sa isang bahay sa lugar ng Jericho at doon po ay may isang taong makasalanan na dumanas ng biyaya ng Ebanghelyo na sa buhay niya nahayag ang isang kamanghamanghang bagay na buhat sa pag-ibig sa kayamanan ay napunta sa pag-ibig at pagsunod sa Diyos na kanyang sinampalatayanan. At sa ganito pong pagkakataon ay gusto ko pong muling basahin natin ang ating teksto. Kung may mga Biblia kayo sa aklat ng Lucas 19 verse 1 to 9. Babasahin ko po siya sa wikang Tagalog. Siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. At doon ay may isang lalaki na ang pangalan ay Zaccheo. Siya'y isang punong maniningil ng buwis at mayaman. Nagsikap siyang makita kung sino si Jesus, subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao, sapagkat siya'y pandak. Kaya tumakbo siya sa unahan, umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita siya, sapagkat siya'y darating sa daang iyon. Verse 5, At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, dali ka at bumaba ka, sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya siya'y nagmamadaling bumaba, natutuwa siyang tinanggap. Nang kanilang makita ito, ay nagbulong-bulungan silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok upang makipanauhin
ng isang taong makasalanan. Verse 8, si Zaccheo ay tumindig at sinabi, Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha, at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan, sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. Verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Madalas pong ginagamit ang bahaging ito ng Biblia sa pagtuturo sa mga bata dahil may aspeto ito ng masyadong graphic yung pagkakasalaysay ni Lucas at medyo may entertaining ito. At the same time, may madaling kunan ng aral. Subalit, ang bahagi pong ito ay isa pong espesipikong isinama ni Lucas sa kanyang account para bigyang diin po yung punto ng kanyang sinulat na ebanghelyo. Nasa aklat po ng Lucas ay napaka-prominente ng mga usapin patungkol po sa paghadlang ng mga kayamanan para makapasok ang isang tao sa kaharian ng Diyos. Na sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo sa chapter 18, napakamahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian. Mas madali pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng isang karayom kaysa sa isang mayamang makapasok sa kaharian ng Diyos. At sa pagkamangha ng mga nakikinig sa Panginoon, ay tinanong nila ang Panginoon, kung ganun po, sino ang maliligtas? At ito ang isa sa pinakamagandang naging sagot ng Panginoon. Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. At ang account pong ito ay the demonstration of that word of our Lord Jesus Christ. Na sa usapin po ng kapangyarihan ng ebanghelyo na dala ng ating Panginoong Jesucristo, sa kabila ng ito'y pipapasok pa lamang siya sa Jerusalem upang ganapin ang kalubusan ng ebanghelyo na nasa atin ngayon. Ipinakita sa buhay ni Zaccheo how the power of the gospel will works in sinner and how powerful it is to change the sinners whom it will receive. Kaya po yung mensahe na nais ko pong ibahagi sa umagang ito, ang nasumpungan ng ebanghelyo ay nakasumpong ng tunay na kayamanan at bagong prioridad sa kanyang buhay dito sa mundo. Itin ko po yung mensahe na nais kong kunin sa umagang ito. Ang nasumpungan ng ebanghelyo ay nakasumpong ng tunay na kayamanan at bagong prioridad sa buhay sa mundo. Na ang ebanghelyong ito po ay nananatiling mabisa at makapangyarihan sa kabila ng pag-usad ng sobrang kasamaan ng tao. This gospel is powerful to change and to save. Na hindi po natin kailangan sa ating kapanahunan ng mga bagay na sistema at pamamaraan para maging appealing ang atin pong mga mensaheng dinadala. Hindi natin kailangang baguhin ang mga sistema na nakalatag na matagal na nating pinangahawakan. Na kung may babaguhin tayo sa ating kapanahunan, ay mas baguhin natin ang ating pagtitiwala, ang ating pagmamahal, at ang ating sigasig para po sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. It is powerful from that time, in our time, even mga darating na panahon, because this gospel is based on the history of Christ. Ito po nakasalig yung ebanghelyong ito. Na ito po ay napakamabisa. Kaya po ang unang punto na nais kong kunin dito, ang ebanghelyo ay makapangyarihan sa nilalayon nito na dalhan ng kaligtasan. Ito po yung unang punto na nais kong kunin natin dito. Ang ebanghelyo ay makapangyarihan sa nilalayon nito na dalhan ng
kaligtasan. It is powerful for those whom it wanted to save. Again, tulad po ng sinabi ko kanina, na ang bahagi pong ito sa pagkakasulat ng Ebanghelyo ni Lucas ay isa pong pagsasadya. Dahil po sa tatlong gospel, hindi po ito sinama. Ano po? Sa aklat po ng Mateo, ang huli niyang aklat, bago ang Panginoong Jesucristo tuluyang pumasok sa Jerusalem, ano po, ay yung dalawang bulag. At kay Marcos ay yung si Bartimeus na bulag din. At ang huling account na isinulat ni John bago ang Panginoong pumasok doon sa Jerusalem, ano po, yung kanyang matagumpay na pagpasok ay yung pagkain ng Panginoong Jesucristo sa tahanan ni Maria at ni Lazarus. At doon ay pinahiran ang Panginoong Jesucristo ng pabango. So si Lucas lamang yung gumamit ng pangyayaring ito sa kanyang account. Ano po? At ito po ay 4 na beses, ano po, na nabanggit ni Lucas yung pag-akyat ng Panginoon sa Jerusalem. Dahil doon gaganapin yung pagliligtas na sinabi po ng Panginoong Jesucristo, sinabi ng Panginoon sa 9:51, nang malapit na ang mga araw upang siya'y tanggapin sa itaas, itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. Actually po, yung salita ditong itinutok, he set his face, ano po, na talagang isang desisyon na wala nang makakapigil. Yung word po na yun ay makikita po natin siya sa Isaiah 50 verse 7, na kung saan ay yung pagkakasala ng Israel, yung pagtalikod ng Israel, at yun pong servants' obedience. Nasabi po sa Isaiah 50 verse 7, but the Lord helps me, therefore I have set my face like a flint, and I know I shall not be put to shame. So yung word po na yun ay kinuha mismo ni Lucas to point out yung desisyon ng ating Panginoong Jesucristo to go to Jerusalem, sapagkat bago siya tanggapin sa itaas, alam po na kailangan niyang magdusa para sa kaganapan ng mga panukala ng Diyos. Kaya po dito po sa Lucas, doon nagsimula yan, ano po, sa 9:22, at yan po ay nabanggit pa sa iba't ibang pagkakataon sa 13:22, yung huling pag-mention po ng kanyang pagpunta sa Jerusalem, habang naglalakbay sa Jerusalem, nagtuturo ang Panginoon, masusumpungan po natin yan sa 17:11. At ito nga po yung huling account bago tuluyang pumasok ang Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Ano po? At isa pong significance din ito sa history. Alam po natin, bago nakapasok ang mga Israelita sa Promised Land, ano po, yung Jericho, ano po, ay isang siyudad na napapaligiran ng pader, na yun yung isang passage na kailangan daanan. At alam po natin ang ginawa ng Panginoon, inikutan ito, at nagblow sila ng trumpet at bumagsak ito. At sa pagkakataon pong ito, yung lugar po ng Jericho, bilang lugar kung saan ay pupunta ang Panginoon sa Jerusalem, ay dinisplay ng Panginoon dito yung kapangyarihan niya not to destroy the wall, but to save sinners on that particular place. Ang isa pa rin pong mahalagang bagay sa account na ito ay dito po ginamit ng Panginoong Jesucristo yung dalawang mahalagang salita na pinagdugtong ng Panginoong Jesucristo. Yung kanya pong paboritong designasyon bilang Son of Man, at yung kanya pong mission to seek and to save the lost.
Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. At alam po natin na yung salitang anak ng tao ay isang paboritong gamitin ng Panginoon sa Kanya. At ito po ay katuparan doon po sa propesiya sa aklat ng Daniel 7:13-14. Yung word po na anak ng tao, ang sabi po sa 7:14, binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at kaharian upang ang lahat ng mga bansa at mga wika ay maglingkod sa Kanya. Ang Kanyang kapangyarihan walang hanggan, kapangyarihan na hindi lilipas, at ang Kanyang kaharian ay hindi mawawasak. At alam po natin yung kaharian na yon, si Kristo bilang hari, ay lubos na naganap doon sa Kanyang resurrection. But even before that resurrection of our Lord Jesus Christ, we can see here, makikita po natin dito yung autoridad ni Kristo, na ang presensya ni Kristo sa tahanan ni Zaccheo changed the heart of the sinners. At yung idinugtong po ng Panginoon dito ay upang hanapin at iligtas ang mga nawala. That is a exact quotation dun sa binasa po sa Ezekiel. Na ito po ay yung contrast ng mga shepherd na masasama at malulupit na ang kinukuha nila sa mga tupay pakinabang. Pero ang sinasabi dito ng Panginoon, ako mismo ang hahanap sa mga tupa. Hindi para kumuha ng pakinabang sa mga tupa, kundi upang makinabang yung mga tupa sa Kanyang dala. Yung pagdudugtong po ng Panginoong Jesucristo dito, nung dalawang mahalagang bahagi ng mga hula sa matandang tipan na Kanya pong gaganapin doon sa Kanyang pagpunta sa Jerusalem. Ano po, 1 linggo bago ito mangyari, o 5 araw, ay nakita na po natin dito na ito po'y Kanyang ipinahayag sa buhay ng taong ganito. At ito po'y napakamaganda, yung sa verse 12, na sinabi ng Diyos, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, narito ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa at aking pagmamalasakitan sila. At kung may isang dakilang pagmamalasakit ang Diyos sa mga tupang binabanggit dito, ay ang pagmamalasakit na ibigay niya yung Kanyang buhay para sa mga tupa. Kaya kung may dakila pong pagmamalasakit na pasasalamatan kayo sa Diyos, maaring may maganda kayong kalagayan, purihin ang Panginoon. May establish kayong trabaho, purihin ang Diyos. May maganda kayong asawa, mabait pa, purihin ang Panginoon. Pero kung may pinakadakilang pagmamalasakit na ipinadama ang Diyos sa makasalanan katulad nyo, ito po'y ang pagmamalasakit na hanapin kayo ng Diyos sa kalagayang makasalanan. That is the greatest concern and love that God displays to sinners. At yung po'y pinakita mismo sa pangyayaring ito. Sabi ng Panginoon sa verse 15, ako mismo ang magiging pastol ng aking mga tupa at sila'y dadaling ko sa kapahingahan, sabi ng Panginoon. And as we know, yung reality po ng mga pangakong ito ay nakapunto pa sa Kanyang pagpunta sa Jerusalem. That's why yun yung pinupunto ni Luke sa kanyang account, sa kanyang gospel. But even, tulad ng sinasabi ko po kanina, bago pa siya umakyat, He displayed the power of the gospel in the life of Zacchaeus. How powerful it is to transform men from loving the things of this world to love God and to follow what God commanded to His people. Thirdly, na mahalagang bagay po dito sa account na ito ay yung pagpapahayag ng Panginoong Jesucristo kung sino talaga ang lahi ni Abraham. Kasi po dito'y niliwanag ng Panginoong Jesucristo sa verse 9. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan sapagkat siya man ay anak din ni Abraham. Dito pinakita ng Panginoon kung sino ang totoong anak ni Abraham. Habang ang mga Hudyo ay nag-aangkin, kami hindi anak sa labas. We can see that in John chapter 8. Kami mga anak ni Abraham.
Pero ang sabi sa kanila ng Panginoon, ang totoo ay ang dyablo ang inyong ama. At itong makasalanang ito, Christ, proclaim that this person is son of a promise. Ang pangako ng Diyos kay Abraham, na sa pamamagitan ng kanyang binhi ay pagpapalain ng lahat ng tao. At ito pong si Zaccheo ay pinroklaman ng Panginoon na siya ay isa sa lahi ni Abraham na nawala at hinanap mismo ng Panginoong Hesukristo. Kaya po ang makikita natin dito sa presentasyon dito ni Lucas ay mayroon po talagang intensyon ang Panginoon sa kanyang pagdaan sa Jericho. Bagamat may iba sanang route, pero dadaan siya sa Samaria, pero nung alam na papunta sa Jerusalem, ay ayaw siyang padaanin ng mga Samaritans. Kaya sabi po ni John doon at ni James, Panginoon, gusto mo, pababaan natin ng apoy ang mga yan? Ano? But as we know, ang ginawa ng Panginoon ay nagre-route. Pero pinapakita po sa atin na yung pangyayaring ito ay hindi lamang po dahil umiwas ang Panginoon doon sa daan sa Samaria, kundi intensyon ng Panginoon to come to Jericho and visit this house so that he can seek Zaccheo and proclaim him as children of Abraham. Kaya makabasa po natin sa verse 1, pumasok at nagdaan sa Jericho. Sabi doon na siya ay dahil mga pandak, mababa, ay tumakbo siya. At umakyat sa isang puno ng sikamoro dahil siya doon dadaan. At nung sa verse 5, ang sabi po sa atin, at nang dumating si Jesus sa lugar na yon, siya ay tumingala. At sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka sapagkat kailangan, I must stay. Ako'y tumuloy sa bahay mo. Yung salita po ditong must, alam po natin, strong word. Kailangan ko. I have a purpose. I need to. Kailangan kong tumuloy sa bahay mo. Actually po, yung word na must, ay isa pong pagtitiyak na talagang plano ng Panginoong Hesukristo na dumaan mismo kay Zaccheo. And here we can see, yung dalawa pong nakakatuwa, no? Ang Panginoong Hesukristo ay naglalayo na dumaan mismo doon sa lugar na yon. And here is Zaccheo na pinapakita po sa atin na gusto niyang makita ang Panginoon. Kaya lamang nung panahon po, napakarami namang kasama ng Panginoon sa paglalakbay. At nung time po na yon, dahil maraming Israelita ang paakyat sa Jerusalem para sa pista ng tinapay na walang libadura, at ang kasunod nito ay ang atonement, ang Passover. Kaya po napakamaraming Hudyo ang kasabay ng Panginoon. At the same time ay yung pagpunta ng Panginoon sa Jerusalem from chapter 9, marami siyang ginawang himala. So yung mga crowd talaga ay kasama ng Panginoon, yung kanyang popularity this time ay nandun sa height. Kaya alam natin, pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem, even yung mga Greek ay naghahanap sa Kanya. This is the height of His popularity. Kaya kahit sa daan ay walang malugaran. At itong si Zaccheo, we don't know ano na ang narinig niya patungkol kay Kristo. Pero nung hindi niya makita, tumakbo siya. Hindi po ito pangkaraniwan na ang isang napakamayamang tao ay makikita mong tumatakbo sa lansangan. But he ran and he climbed. Dito po natin makikita na si Zaccheo ay nagnanais ng mga bagay na ito. He was seeking to see Jesus. Actually po yung word na seek ay Hebraism for worshiping God. There is an intense desire for Zaccheo to see Jesus. Gusto niyang makita si Jesus. Hindi po ito human curiosity. It is a divine activity in the soul of Zacchaeus. That while Jesus entered Jericho, here is Zaccheo
Zacchaeus, he want to see Jesus. Hindi po natin alam kung anong naging discussion nila, hindi pinunto. Pero ang pinunto lamang po ni Lucas dito, ano ang naging resulta ng pagbisita ng Panginoon sa bahay ni Zacchaeus. Dahil ang punto ni Lucas ay ipakita ang epekto sa buhay ng isang makasalanang tao ng presensya at mensahe ng Panginoong Hesukristo. The effect, the power of the presence of the salvation of God to us sinners. That's why Luke did not mention any conversation sa pangyayari pong ito. Kaya masasabi po natin, ang pangyayaring ito kay Zacchaeus na may napakamarubdob na pagnanais na makita ang Panginoong Hesukristo ay isang gawa ng biyaya, isang gawa ng pagnanais para makita ang makapupuno ng wala sa kanya. Tulad po ng sinabi ng isang mangangaral, sa pagkakataong nararamdaman ng tao na hinahanap niya ang Diyos, ang totoo ay yun yung pagkakataong hinahanap siya ng Diyos. No one seek God. And here is Zacchaeus seeking God, seeking Christ. Why? Because it is the Holy Spirit working on him. Because that time, that day, he will receive what promised to Abraham. Because of Christ. Iyan naman po yung tinuturo po ng atin pong confession of faith regarding po sa effectual calling. Ganito po ang binabanggit ng ating 1689 sa chapter 10 verse 1. Ang mga tinalaga ng Diyos sa buhay ay kinalugdan niya na sa kanyang itinakda at katanggap-tanggap na panahon ay mabisang tawagin sa pamamagitan ng kanyang salita at espiritu mula sa kanilang likas na kalagayan, yaon ng kasalanan at kamatayan, tungo sa biyaya at kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya dito po natin makikita yung pinagkukumbahan, yung dalawang mahalagang katotohanan, na habang hinahanap ng tao ang Diyos, ang katotohanan na ito yung pagkakataon na talagang hinahanap siya ng Diyos. At diyan po kailangan ng Ebanghelyo. Dahil Ebanghelyo ang nagpapaunawa sa tao ng dakilang probisyon ng kaligtasan sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan. That's why we need to trust this gospel, because this gospel is effective for those God wanted to save. Maliwanag naman pong sinabi niya ng Panginoon sa John 10:14, ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at mapakinggan ang aking tinig. Kaya kung yung mga mahihilig po sa meme, ito siguro po yung masasabi nating hinanap, pinagtagpo at tinadhana. Huwag nyo nang dugtungan na sana all. Ano po? We can see how's the gospel work. That's why we need to trust this gospel. Na itong pagkakataong ito na hindi pa man nagagawa ng Panginoong Hesukristo ang kalubusan. But because Christ is the gospel, Christ is the word of God, Christ is the power of God, it is so powerful sa pagkakataong yun sa buhay ni Zacchaeus. At si Zacchaeus bumaba ng may buong kagalakan. Nagpapakita daw po na ito na kahit nung nasa puno pa lamang siya, nung sinabi sa kanya ng Panginoon, Zacchaeus, bumaba pa ka, tutuloy ako sa bahay mo. Doon pa lamang, ang kaligtasan ay dumating na talaga sa puso, sa kaluluwa, at sa buhay ng taong ito. Kaya ang hamon ko po sa unang punto natin ay huwag tayong mapagod o magsawa man na ibahagi, ipangaral ang Ebanghelyo. Dahil hindi natin alam kung kailan ito gagamiting mabisa ng ating Panginoon. Hindi natin alam kung kailan ito gagamiting mabisa ng banal na Espiritu para buksan ang kaisipan ng isang makasalanang tao.
nananatili pong mabisa ang Ebanghelyo. Ito po'y parang sinag ng araw na maaring nagpapalambot sa wax, pero nagpapatigas sa bricks. The gospel remains powerful. Yung pangalawang punto po ay ito, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay nagbabago sa makasalanang iniligtas nito. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay nagbabago sa makasalanang iniligtas nito. Ang sabi po sa verse 10, tumayo si Zacchaeus, Panginoon, behold Lord, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha. At kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kaninumang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Ito po yung miracle. Si Zacchaeus na maniningil ng puno ng maniningil ng buhay, siya po yung assessor. At sa Jericho ay marami pong mga lupain doon ng mga taniman. Alam po natin yung assessor. Yan po yung isa sa pinakamadadaya. Ang babayaran mo 10 milyon. Ano? Pero kung magkakasundo ka tayo, ay pwede ng 5 milyon yan. Akin yung 2 milyon, nakatipid kang 3 milyon. Yan po si Zacchaeus, assessor po siya. Pasintabi po, baka may mga nagtatrabaho dito sa, ang pinag-uusapan lang natin naman dito ay si Zacchaeus. Hindi ko po kayo dinadamay. Pero kung kayo po ay kadamay, ay may Ebanghelyo naman. Dito po natin makikita yung paano natin i-explain ang ganitong bagay na may isang tao na magsasabi, on that very moment, Panginoon, ang lahat ng aking ari-arian. Kalahati nito ibibigay ko sa mga dukha. At kung may nadaya man ako, ibibigay ko ito ng 4 na beses. Ay kung marami po siyang nadaya, halos wala po sigurong natira sa kanya. Alam po natin na yung ginawa nitong 2 bahagi po na ito na epekto ng biyaya sa buhay ni Nicodemo ay hindi lamang po basta dumating kay Nicodemo, kay Zacchaeus. Dahil po binibigyan din ng matandang tipan yung nararapat na damdamin ng mga tao sa mga dukha. Kaya po nung sinabi ni Zacchaeus, kalahati ng aking ari-arian ay pagkakaloob ko sa mga dukha, dahil maliwanag po sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan na isang patunay na ikaw ay makadiyos, ay may pagkalinga ka sa mga taong dukha. That is the effect of grace. Na yung attitude mismo ng Diyos sa mga helpless. Yun po yung naistugunan ni Zacchaeus bilang tanda ng pagkilos ng biyaya sa kanyang buhay, bilang tanda ng pagbabago. Maliwanag po yan sa Proverbs, ang nagtatakip ng kanyang pandinig sa daing ng mga dukha, siya man ay dadaing ngunit hindi diringgin. At yung sinabi ng Panginoon sa 58 verse 6 to 8, kinundi na dito ng Panginoon ng mga Israelita patungkol sa kanilang pag-aayuno. Ang sabi ng Diyos, yan ba yung pag-aayuno? Na totoo? Na kayo nagmumukhang malungkot, hindi kayo kakain ng ilang kain. Ang sinabi ng Diyos sa kanila ay, upang ibahagi ang inyong tinapay sa nagugutom at dalhin sa inyong bahay ng duka nang walang matuluyan. Yun po ang sabi ng Diyos, yan ang tunay na ayuno. Kalingain nyo, hindi kayo magtipid sa pagkain na hindi kayo kumain. Pakainin nyo yung walang makain. Damitan nyo yung walang damit. Patuluyin nyo yung mga walang matuluyan. Kaya yan rin po ay isang pagpapaalala sa atin. You can be religious, but maybe you are not righteous before God. Because you are too concerned of your religion, but you are not concerned to those people whom needed your mercy. At yun po yung failure ng mga Israelita. Na sila'y masyadong nakatuon doon sa kanilang mga practices. Nakakalimutan nila mismo yung damdamin ng Diyos sa mga nangangailangan, sa mga makasalanan. At ito rin po yung binigyan din ni James sa kanyang pagsulat sa James 1:27.
ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: ang dalawin ang mga ulila, ang mga balo sa kanilang kahirapan, at panatiliin ang sarili sa hindi nadungisan ng sanlibutan. Kaya po yung epekto ng biyaya sa buhay ni Nicodemo, na kalahati ng kanyang kayamanan ay ipagkakaloob sa mga dukha. That is the work of grace in the soul of men. Because that is the very attitude of God for those who are helpless. Ito po yung contrast do sa rich young ruler sa chapter 18. Guro, ano pong gagawin ko? Mabuting guro, ano pong gagawin ko para magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoong Jesucristo, ano sinasabi ng kautusan? Sumagot po yung binatang mayaman, bata pa po ako, ginagawa ko na yan, ano pang kulang? Tinignan siya ng Panginoon, itong kulang sa iyo. Ibenta mo lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. At sobrang nalungkot po yung binata. Dahil ang sabi po dun sa account ay sobra siyang napakayaman. At tumalikod siya. But here is Zacchaeus. Hindi po ipinamigay ni Zacchaeus yung kanyang ari-arian para magmana ng buhay na walang hanggan. Pinamigay niya yung kanyang ari-arian bilang bunga ng naranasan niya na pinakamahalagang kayamanan na nasumpungan niya sa pagliligtas, pag-ibig at pagpapatawad na dala ni Kristo ng pagkakataong yun. At yung pangalawa po dito, ang sabi niya nga niya ay kung may nadaya man ako, ibabalik ko ng makailang 4 na beses. Alam niyo po ba, kung babasahin po natin yan sa Numbers o sa Leviticus, basahin ko lang po sandali. Kung ang sino man ay magkasala at sumuway sa Panginoon sa pamamagitan ng pandaraya sa kanyang kapwa tungkol sa isang habilin o sa isang sangla o sa pagnanakaw o paningingikil sa kanyang kapwa o lahat ng bagay na kanyang sinumpaan ng kabulaanan, isasauli niya ito ng buo at dadagdagan pa niya ng 5 bahagi niyon sa kanino mang nagmamay-ari sa araw ng kanyang handog para sa budhing may sala. Ang nire-required lamang po ng batas ay ibalik mo yung nadaya mo, tubuan mo ng 5%. But here is Zacchaeus. Because he experienced the power of the gospel. Hindi lamang niya ibabalik yung 5%, he will return 400%. That's the power of grace. Yung sinabi ni Pedro, Panginoon, makailang ulit ko po bang patatawarin yung nagkasala sa akin, makapito po ba? Kasi yung makatatlo, ay tuturing ka ng napakamakadiyos. Dinagdagan ni Pedro, ginawa niyang 7. Pero ang sabi sa kanya, hindi ko sinasabing makapito, kundi makapitumpung ulit nito. Kung ang grasya ng Diyos ay kumikilo sa tao, you can give the best that you can give for the glory of your God. At diyan po'y kinundinan ng Panginoon yung mga Pariseyo. At sinabi niya sa mga alagad niya, maliban na higitan ng inyong katuwiran, ang katuwiran ng mga Pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. And here is the righteousness na naranasan po ni Zacchaeus because of the gospel. Binigay niya higit ang hinihingi ng kautusan. Pero hindi lamang po ito tumutukoy sa pera. Dahil maraming bagay sa ating buhay na mas pinapahalagahan natin higit sa Diyos. Pero sa partikular na pagkakataong yon, ang sobrang pinahalagahan ni Zacchaeus ay ang kayamanan. Pero marami po sa ating buhay na mas pinapahalagahan mo higit sa Diyos. Let the grace of God transform our hearts. Sabi po ng Westminster Confession of Faith, men ought not to content themselves with the general repentance, but it is every man's duty to endeavor to repent of his particular sins, particularly. Dakilang kaligtasan. Yung sinabi po dito sa verse 9, dumating sa bahay na ito ngayon, ang kaligtasan sapagkat siya man ay anak ni Abraham. Yung pahayag po ng Panginoong Jesucristo ay patunay na si Zacchaeus sa pagkakataong yun
ay naging isang totoong mananampalataya, naranasan ng biyaya, naranasan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na nagbago ng kanyang buhay, ng kanyang pananaw, at nagbago kung sino ang pinapahalagahan niya sa mundo. Kaya po si Zaccheo ay larawan ng patutuo ng tunay na pagbabago ng mananampalatayang Kristiyano. The gospel remained powerful to change men. Ito'y nananatiling mabisa para magbago ng tao, tulad ng naranasan ni Zaccheo. Kaya makikita po natin, ginagamit ng Biblia sa mga pagpapangalan sa mga mananampalataya. Pinapangalan po sa atin na ipinanganak na muli. Ipinapangalan po sa atin isang bagong nilalang. Pinapangalan po sa atin na bagong pagkatao. Ipinapangalan po sa atin tagasunod ni Kristo. Ipinapangalan po sa atin pinaging banal. Ipinapangalan po sa atin pinaging matuwid. Ipinapangalan po sa atin anak ng Diyos. At marami pa. Dahil ang binibigyan din po dito, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay totoong bumabago sa mga tao upang patuloy ang Diyos ay mahayag sa kanilang mga buhay at magawa nila hindi lamang ang hinihingi ng kautusan, kundi ang kapangyarihan ng biyaya upang mahayag ang kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo. Na si Zaccheo po ay naligtas, nabago. Tandaan po natin ang salvation ay hindi lamang po tayo ginawang matuwid. We are made positively holy. Nang totoong mananampalataya ay binigyan po tayo ng kakayanan. Nagpasimula na po sa atin yung kabanalan. Nagsimula na po sa atin yung kapangyarihan ng pagbabago. Binigyan tayo ng kakayanan. Kaya ito ay magandang paalala sa atin na kung sino ang ating pinapahalagahan. Nasumpungan mo na rin ba ang pinakadakilang bagay sa mundo na kaya mong ipagpalit, kaya mong iisang tabi ang mga pinapahalagahan ng mga tao? It is a good reminders for each and every one of us na nag-aangkin bilang mananampalataya. Alam po natin sa nangyayari ngayon before I close, maaari makakapagawa sila ng resolution para matigil yung giyera. Pero isang bagay ang totoo, tanging Ebanghelyo, tanging kapangyarihan nito ang pwedeng mag-alis ng galit at puot sa mga taong ito upang matuto silang umibig, magpatawad sa kanilang kapwa. This is the power of the gospel. Ito yung kapangyarihan ng Ebanghelyo na nasa atin po'y mas malinaw na. Kay Zaccheo po, nung pagkakataong ito'y papunta pa lamang si Kristo sa Jerusalem para gawin ang pagliligtas. Ngunit sa atin po, maliwanag na kung ano ang kahulugan, ano ang kabayaran para po magkaroon ng Ebanghelyo para sa kaligtasan. We know and we understand na ang kamatayan ni Kristo, ang kamatayan ng walang salang anak ng Diyos, ang tanging naging kaparaanan upang ikaw na makasalanan at ako ay maging bahagi ng isa sa mga anak ni Abraham na hinanap at nasumpungan ng ating dakilang Diyos para maging kabahagi ng kanyang kaharian. Kaya po bilang hamon, bilang isang iglesia, at bilang mga mananampalataya, panariwain po natin ang pagtingin, pagpapahalaga at pagtitiwala sa Ebanghelyong ito. At baka meron pa po akong kausap sa mga nandito. Baka inaakala mo na yung mga ginagawa mo'y pambayad. Katulad po nung mayaman, nung sinabi ng Panginoon yung hinihingi niya, hindi niya ito kayang pantayan. Hindi mo mababayaran ang kaligtasan. Hindi mo mababayaran ang kapatawaran. Hindi sa mga ginagawa mo. Ito po ay sa pananampalataya, sa Ebanghelyo, sa pagsusuko ng buhay mo. At ito po ay inaalok kung ito'y tinanggap ni Zaccheo na isang makasalanang tao. Ito rin po ay matatanggap mo kung sasampalataya ka sa Ebanghelyo. Kaya nawa po ay mapanibago natin yung ating pong pagtitiwala,
atin pong pananangan at atin pong suriin din ang ating mga sarili. Totoo bang nararanasan ko ang tuloy-tuloy na pagbabago dahil sa aking karanasan sa Ebanghelyo? Totoo ba na nahahayag sa akin na buwat sa prioridad ng mga bagay ng mundo, ang aking prioridad ngayon ay maluwalhati si Kristo? Great is the gospel of our Lord Jesus Christ because it saves and it transforms a sinner like you and me. Pagpalain po tayo ng Panginoon.